Hindi na napigilan ni Dr. Vicky Bello ang kanyang damdamin matapos siyang makatanggap ng mga mapanghusgang komento sa social media tungkol sa anyo ng kanyang dibdib. Sa panahong napakabilis magbitaw ng opinyon ang mga tao online, lalo na pagdating sa pisikal na anyo ng isang tao, hindi rin siya nakaligtas sa pangungutya at panglalait. Kaya naman minabuti niyang magsalita at linawin ang tunay na dahilan ng pagbabago sa kanyang katawan. Sa isang Instagram Reels video, ibinahagi niya ang isang napakahalagang bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang piniling panatilihing pribado, ang laban niya kontra breast cancer. Ayon kay Dr. Bello, 9 na taon na ang nakalilipas nang siya ay madiagnose ng stage 3 breast cancer. Natuklasan na may tumor siya sa kanyang kaliwang dibdib na may sukat na 5 sentimetro sa 7 sentimetro. Isang hindi maliit na bukol na kailangang agad gamutin. Kaya naman nagtungo siya sa New York at sumailalim sa operasyon para tanggalin ito. Ikinuwento niya na pagkatapos ng operasyon, may ipinasok sa kanyang dibdib bilang kapalit ng nalis na bahagi. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung ano yon. Sinabi ng kanyang doktor na ito ay tissue, hindi silicone, pero pakiramdam niya ay mas matigas ito at hindi pangkaraniwan. Dagdag pa niya, dahil nasa stage 3 na ang kanyang cancer noon, kinakailangan ding alisin ang 3 lymph nodes sa kanyang kilikili. Dahil dito, may kakaibang itsura ang kanyang kaliwang kilikili, mas malalim ito kumpara sa normal. Isa ito sa mga aspeto ng kanyang katawan na pinansin at pinagtawanan ng ilan sa social media, kaya minabuti niyang ipaliwanag ang totoo. Hindi raw ito resulta ng isang procedure sa kanyang clinic at nais niyang alisin ang anumang maling paniniwala na maaaring nabuo mula sa hitsura ng kanyang katawan. Ayaw niyang isipin ng mga tao na ang ganitong hitsura ay epekto ng kanilang mga breast treatments sa Bello Medical Group. Dahil sa mga negatibong komentong natanggap niya na nawagan si Dr. Bello sa publiko na sana ay maging mas mahinahon at mabait sa pagbibitiw ng salita. Ipinaalala niya na siya ay isang cancer survivor at may pinagdadaanan din na hindi alam ng marami. Inamin niyang medyo nalungkot siya noong una at nadama rin niya ang epekto ng depresyon, pero pinili niyang huwag hayaang sirain nito ang kanyang buhay. Patuloy siyang lumaban at bumalik sa kanyang normal na pamumuhay. Inamin ni Dr. Bello na siya ay ganap ng malaya sa cancer matapos ang 7 taon ng gamutan at pagsubok. Malaki ang naging epekto ng kanyang karanasan sa kanyang pagkatao at sa halip na ikubli ito, pinili niyang gawing inspirasyon ang kanyang pinagdaanan para sa ibang kababaihan. Ipinakita niya na kahit gaano kahirap ang laban, may pag-asa pa rin basta't hindi sumusuko. Ang naging mensahe ni Dr. Bello ay simple pero makapangyarihan, maging mabait. Sa panahong napakadaling magkomento at manlait online, ang kabaitan ay tila isang bagay na nakakalimutan na ng marami.